Pinapili ako ng bilyonaryo kong mga magulang sa 30 bilyon. At sa 1,500 pisong allowance kada buwan. Walang pag-aalinlangan kung pinili ang 1,500 pisong allowance kada buwan. Hindi ako nataranta, pero yung mayaman kong roommate, halos mabaliw. Sa dati kong buhay, matapos kong piliing manahin ang 30 bilyon. Ninakaw ng roommate ko ang family trust fund namin. Inilibre niya ang buong klase sa mga kasino sa Macau. Sa isang gabi lang, naubos lahat ang 30 bilyon. Nalugi ang negosyo ng pamilya namin. Sa sobrang galit ni Papa, inatake siya sa puso at namatay. Pinuntahan ko ang roommate ko para pagbayarin siya. Pero nagtago siya sa likod ng girlfriend ko na parang siya pa ang biktima. Kuya Wu Chen, hindi naman porket nalugi ang pamilya nyo, ay sa akin mo na isisisi ang lahat. At yung girlfriend ko, sinipa pa ko palayo. Wu Chen, ikaw mismo ang waldas ng waldas. Lulong ka sa sugal, tapos ipapasa mo pa ang kasalanan kay Lin Fan. Ang kapal ng mukha mo. Noong maghahir na sana ako ng private investigator para mag-imbestiga, sinagasaan ako ng kotse ng class president naming si Jia Hao. Ang girlfriend ko at ang buong klase, nagtestigo para sa kanya. Nanindigan nilang sinadya kong magpabangga para makikikil ng pera. Pagmulat ko ulit ng mga mata ko, bumalik ako sa araw na kailangan kong mamili kung mamanahin ko ba ang yaman ng pamilya. Guys, bago tayo graduate, mag-trip tayo sa Macau. Sagot ko na lahat ng gastos. Sa sinabing yun ni Lin Fan, bigla akong kinilabutan. Parang hindi pa tuluyang nawawala ang sakit ng mga nabali kong buto. Pagkasabi ni Lin Fan noon, naghiyawan ng buong klase. Angas mo, Lin Fan. Iba talaga pag mayaman. Pupunta na rin lang tayo sa Macau. Bakit hindi pa natin subukang maglaro sa mga kasino dun? Lagi ko lang yan nakikita sa mga ad. Hindi pa ako nakakapunta doon. Ngumiti ng malapad si Lin Fan. Sige ba, edi pumunta tayo sa mga kasino sa Macau. Tumingin siya sa direksyon ko. Lumapit siya sa akin. Kuya Wu Chen, narinig ko VIP daw ang pamilya nyo sa kasino. Pahiram naman ng VIP card nyo. Para maranasan din ng mga kaklase ang top tier service. Biglang nanlamig ang buo kong mukha. Ang trahedya ng pagkasira ng aming pamilya sa nakaraang buhay ko. Lahat ay nagsimula nang manghiram sa akin si Lin Fan ng card. Parang wala sa sariling kinapako ang aking bag. Naramdaman ng dulo ng mga daliri ko ang malamig na metal na card. Hinigpitan ko ang hawak, nang makitang hindi ako umiimik. Ngumiti si Lin Fan at inakbayan ako. Kuya Wu Chen, ipahiram mo na sa amin. Hindi ka naman mamamatay kung ipapagamit mo. Pasensya na, sa tatay ko ang card na yan. Hindi ko pwedeng ipahiram basta-basta. Nang marinig niya ang sinabi ko, sumama ang mukha ni Lin Fan. Tutal, mamamana mo rin naman ang kumpanya ng tatay mo. Para na tayong pamilya, bakit kailangan pang magdamutan? Biglang inagaw ni Liu Ruyan ang bag ko. At ibinuhos ang lahat ng laman nito. Pagkatapos, ibinigay niya ang gold card ko kay Lin Fan. Uy, di ba yan yung VIP card? Gamitin mo na. Habang inaabot ni Lin Fan, hinaplos niya ang kamay ni Liu Ruyan na may ibang kahulugan. Si Ruyan talaga ang mas nakakaintindi. Kuya Wu Chen, dapat mas matuto ka pa sa girlfriend mo. Bigla, nagliwanag ang kanyang mga mata. Nakatitig sa game console na nasa sahig. Di ba ito yung pinakabagong game console? Narinig ko, laging sold out daw ito. Sinubukan kong bumili pero di ako makakuha. Napansin ni Liu Ruyan ang nananabik na tingin ni Lin Fan. Agad siyang yumuko at pinulot ang game console. Saka isiniksik sa mga braso ni Lin Fan. Oh, sayo na rin to, laruin mo. Tutal, nagsawa na rin dyan si Wu Chen. Napakunot ang noo ko. Agad kong hinablat pabalik ang game console at VIP card ko. Pasensya na, hindi ko ipapahiram ang mga ito. Kitang-kita agad ang inis sa mukha ni Liu Ruyan. Wu Chen, kailan ka pa naging ganyang kada mo? Ako, mada mo. Galit akong humarap sa kanila. Isang malakas na sampal ang damapos sa mukha niya. Puno nang hindi paniniwala ang nanlalaki niyang mga mata. Wu Chen, ang lakas ng loob mong saktan ako. Ipinagpag ko ang namanhid kong palad. Malamig akong ngumisi. Ang sampal na yan ay para turuan ka kung saan ka dapat lumugar. Anong karapatan mong kunin ang mga gamit ko? At basta-basta na lang ibibigay sa iba. Agad na nagkagulo ang buong classroom. Wu Chen, nababaliw ka na ba? Game console lang yan. Kailangan mo pa talagang saktan ang sarili mong girlfriend para lang dyan. Porket mayaman ka, ang galing mo na. Dali-daling ay nalalayan ni Lin Fan si Liu Ruyan. Pagkatapos ay galit na tumingin sa akin. Wu Chen, si Ruyan. Ginawa niya lang yun para sa kapakanan nating lahat. Bakit ganyan ang ugali mo? Yumuko ako para pulutin ang mga gamit na nagkalat sa sahig. Dahan-dahan kong isinilid ang VIP card sa aking bulsa. Malinaw na malinaw ang sagot ko. Hindi ko ipapahiram. Biglang kumawala si Liu Ruyan sa pagkakahawak ni Lin Fan at sumugod sa akin. Pahiram.
Ibalik mo yung card kay Lin Fan ngayon din. At humingi ka ng tawad sa amin. Kung hindi, maghiwalay na tayo. Ayokong magkaroon ng boyfriend na kasing kitid ng isip mo. Ibalik, sa simula pa lang, akin na ito. Kanino ko naman isasauli? Pagkatapos, isang ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Sige, total gusto mo namang makipaghiwalay. Payag ako, para makatipid pa ko sa breakup fee. Para akong sumundot ng bahay ng putakti sa sinabi kong yun. Nanginginig sa galit si Liu Ruyan. Ay ikaw akala mo habol ko lang ang pera mo. Hindi mo habol. Itinaas ko ang kilay ko sabay tingin sa Cartier na relo sa kanyang pulso. Kung ganun, ibalik mo muna yung regalo ko sa'yo noong birthday mo noong nakaraang linggo. Agad na namutla ang kanyang mukha, at hindi sinasadyang tinakpan ang kanyang relo. Agad na naging alanganin ang tingin ng mga kaklase namin sa paligid. Biglang tumayo ang class president na si Jia Hao at galit na hinampas ang mesa. Wu Chen, masyado kang makasarili. Ang bait na nga ni Lin Fan at inimbitahan ng lahat sa Aocheng. Tapos hindi mo man lang kayang isipin ang kapakanan ng grupo. Oo nga, kunwari ka pa na mabait at madaling kausap. Pero sa oras ng kagipitan, lumalabas din ang tunay mong kulay. Tumingin ako sa paligid. Sa nakaraan kong buhay, sila ang sabay-sabay na nagsabi sa korte na nagtangka akong magpakamatay para lang mangikil. Ililibre kayo ni Lin Fan sa Macau. Kaya puntahan nyo siya. Anong kailangan nyo sakin? Huling sumabat si Lin Fan. Gagamitin namin ang VIP card mo. Kapag nandoon na tayo, yung mga gastos natin sa kasino, di ba maitataas din no ng VIP level mo? Isang bagay to na pareho nating pakikinabangan. Samandal si Liu Ruyan sa tabi ni Lin Fan. Para bang bigla na lang nawala ang sakit sa kanyang mukha. Napaka maunawain mo talaga. Sobra na si Wu Chen. Pero iniisip mo pa rin ang kapakanan niya. Dahil gustong gusto niyong pumunta sa Macau. Dahan-dahan akong dumukot ng card mula sa pataka ko. Sige, ipapahiram ko na sa inyo. Nagningning ang mga mata ni Lin Fan. At inabot ang kamay para kunin ito. Pero mabilis kong inikat ang kamay ko. At ipinakita ang kabuuan ng card. Ang meal card ng eskwelahan. Pinaglalaroan mo ba ko? Biglang nang itim ang mukha ni Lin Fan. Pareho lang tayo. Di ba't sinusubukan nyo rin akong konsensyahin? Pinaikot-ikot ko ang meal card sa dulo ng aking daliri. Biglang dinampot ni Liu Ruyan ang kahon ng chalk sa mesa at ibinato ito sa akin. Wu Chen. Nabulag yata ako at pinatulan pa kita. Umagilid ako para umiwas. Nagsikalat ang mga chalk sa sahig. Nang makita ni Lin Fan na ayaw kong ibigay ang VIP card. Agad na dumilim ang kanyang mukha. Sininyasan niya ang mga kaklase sa paligid. Agad akong pinalibutan ng ilang mga lalaki. Wu Chen, huwag kang sumobra. Sabi ni Lin Fan sa mababang boses. Habang masama ang tingin, ngumisi lang ako. Isang card lang naman. Kailangan pa ba talagang palakihin to? Ano, dahil di nyo mahiram, aagawin nyo na lang. Gusto ka lang naming matauhan. Bigla akong tinulak ni Jiahao mula sa likuran. Napasuray-suray ako at bumangga sa mesa. Kumalabog ang bag ko sa sahig. Sinamantala ng ilang lalaki ang pagkakataon para sipin ang mga libro ko. Sinadya pa ng isa sa kanila na tapakan ng game console ko. Isang malakas na asterisk crack asterisk ang narinig at nabasag ang screen. Anong ginagawa nyo? Wu Chen, huwag ka namang masyadong madamo. Bigla akong tumayo. Pero may mariing pumihil sa balikat ko. Wu Chen, huwag ka namang masyadong madamo. Magkaklase naman tayong lahat. Anong masama kung hihiramin lang yung card mo? Sabi ni Lin Fan na may peking ngiti. Inabot niya ang kamay para kapkapan ng bulsa ko. Mabilis kong hinampas ang kamay niya. Lubayan niyo ko. Dahil dito, lalong nagalit si Lin Fan. Nagdilim ang mukha niya. Bigla niyang hinablat ang kwelyo ko. Ayaw mo sa santong dasalan. Gusto mo sa santong papasan, ha? Hindi man lang umawat ang mga kaklase ko sa paligid. Sa halip, nagsigawan pa sila ng bugbugin yan. Akala mo kung sino ka dahil lang mayaman ka. Ang yabang-yabang mo. Isang walang kwentang card lang naman yan, ah. Nang makita ni Lin Fan na hindi ako nagpatinag, diretso niya akong sinuntok sa mukha. Mabilis akong umilag. Hinawakan ko ang pulso niya at mariing pinilipit. Napasigaw siya sa sakit, at pasuray-suray siyang napatras. Nang makita ito ni Liu Ruyan, napasigaw siya, Wu Chen. Ang lakas ng loob mong lumaban. Sumugod siya para kalmutin ang mukha ko. Itinulak ko siya palayo. Mabilis kong kinuha ang cellphone ko mula sa bulsa. Tumawag agad sa pulis. Hello, pulis po. Nandito po ako sa third floor ng academic building sa Renjian University. May nangaagaw po ng gamit. Sinadya po nilang sirain ang ari-arian ko. At nananakit din po sila. Biglang nagbago ang itsura ni Liu Ruyan. Mabilis siyang sumugod sa akin. Baliw ka ba? Inagaw niya ang cellphone ko. At diretsyong inihagis palabas ng bintana. Sandaling tumahimik ang buong classroom. Pero taliwas sa inaasahan nila. Wala pang 10 minuto. Pumalingaw-ngaw ang sirena ng pulis sa baba.
Tumingin sa paligid ang nangungunang pulis. Sino ang tumawag sa amin? Itinaas ko ang kamay ko. Ako po, inagaw nila ang mga gamit ko. Tapos, binasag pa nila ang cellphone ko. Tiningnan ng pulis ang mga gamit na nakakalat sa sahig. Pagkatapos ay tiningnan niya ang basag kong game console. At ang durog na cellphone sa labas ng bintana. Kumunat ang noo niya. Anong nangyari dito? Agad na nagpanggap si Lin Fan na inosente. Mamang pulis. Hindi po pagkakaunawaan lang. Nagbibiruan lang po kami. Napangisi ang pulis. Nagmamadali ring sumang-ayon si Leo Ruyan. Opo, nagbibiruan lang po kami bilang magkakaklase. Ang iba pang mga estudyante ay sumang-ayon din. Malamig ko silang tiningnan lahat. Ganitong-ganito rin sila noong nagbigay sila ng maling testimonya sa nakaraan kong buhay. Nambasag ng cellphone at nanakit ng tao. Biro ba ang tawag dyan? Dumating ang guidance counselor naming si Sir Zhang matapos marinig ang kaguluhan. Anong nangyayari dito? Bakit kayo nanggugulo sa loob ng eskwelahan? Mabilis na ipinaliwanag ng pulis ang sitwasyon. Matapos makinig ni Sir Zhang, masama niyang tinitigan si Lin Fan. Ikaw na naman, gusto pa sanang mga tuwiran ni Lin Fan. Pero malinaw na malinaw ang ebidensya. Sa huli, sa pamamagitan ng pulis, sina Lin Fan at Leo Ruyan, ay napilitang bayaran ang cellphone at game console ko. Humingi ng tawad sa harap ng lahat. Habang papalabas kami ng opisina, pabulong na nagsalita si Leo Ruyan, Wu Chen. Humanda ka sa akin. Tiningnan ko ang nanggigigil niyang mukha. Bigla akong napangiti. Sige, hihintayin ko. Pagbalik ko sa dormitoryo para mag-impake ng gamit, naramdaman kong tila may gumalaw ng mga gamit ko. Pero wala namang nawala, kaya hindi ko na lang ito pinansin. Paglabas ko ng eskwelahan, isang itim na Maybach ang huminto sa harap ko. Young Master Gu, Sir, may mahalagang bagay po kayong kailangang uwi ang bahay. Hindi pa ako binigyan ng pagkakataong magsalita ni Butler Wang. Basta na lang niya akong hinayla papasok sa kotse. Nang gabi, itinulak ng tatay ko ang 2 dokumento sa harap ko. Wu Chen, ito na ang huli mong pagkakataon para pumili. 30 bilyong pondo ay naideposito na sa Zurich Bank card mo. Kailangan mo lang itong pirmahan. Magagamit mo na ang pera para pamunuan ang negosyo ng pamilya. O pwede mo ring piliin ang 1,500 yuan na allowance kada buwan. Pinipili ko ang 1,500 yuan na allowance kada buwan. Walang pag-aalinlangan kung kinuha ang dokumento para sa 1,500 yuan. Hinayla ko ito palapit, at isinulat ang pangalan ko. Biglang napatayo ang tatay ko. Nababaliw ka na ba? Tiningnan ko lang siya at bahagyang umiti. Masyado pa po akong bata, at wala pang gaanong karanasan sa buhay. Sa tingin ko po ay hindi ko pa kayang hawakan ang 30 bilyon. Na ganyang kalaking pondo. Isa pa, tay, malakas pa naman po kayo ngayon. Kaya maaari pa po akong magsanay ng ilang taon pa. Tinitigan ako ng tatay ko. Matagal siyang hindi nagsalita, dahil pinili mo ang 1,500. Bukod sa 1,500 iyan, wala ka nang matatanggap na kahit isang kasing pa kada buwan. Sigurado ka na ba? Tumango ako. Nang makita niya akong tumango bilang kumpirmasyon, wala nang nagawa ang tatay ko kundi magsalita ng malamig, Old Wang. I freeze mo ang Zurich Bank card ni Wu Chen. Kinabukasan, itinapon ko sa basurahan ang 2 pekeng card na ipinalit ni Lin Fan. At sumunod ako sa kanila papunta sa lobby ng Aocheng. Isang manager ang patakbong lumapit sa akin. Young Master Wu, bakit po kayo nag-iisa ngayon? Narinig kong may mga kaklase akong pumunta rito para magsaya. Kaya dumaan ako para tingnan. Oo nga, may isang grupo ng mga kabataan na dumating kaninang umaga. Ha, mga kaklase pala ni Young Master Wu. Kung sinabi nyo lang sana agad, pinaasikaso ko na sana sila ng maayos. Sunod-sunod na tumango ang manager. Iwinagayway ko ang kamay ko. Ayos lang, dalhin mo na lang ako sa kanila. Ngumiti ang manager at isinuksok ang 10 pirasong chip sa kamay ko. Tinadya niyang pahabain ang tono, Young Master Gu. Magsaya po muna kayo. Ituring nyo na pong regalo ko sa inyo itong mga chips. Pinaglaruan ko ang mga chips sa kamay ko. Ang isang piraso nito ay katumbas na ng 100,000. Ngumiti ako at pumayag. Sa main hall ng kasino. Kagagaling ko lang sa pagpasok. At pagdating sa mesa ni Lin Fan, may nakapansin agad sa akin. Uy, di ba si Young Master Wu yan? Bakit? Nagbago na ba isip mo at gusto mo nang sumali sa amin? Sana ipinahiram mo na lang agad yung VIP card mo, di ba? Tapos ngayon, bigla kang susunod-sunod dito. Huwag mong sabihing nagsisisi ka na. Tawagin mo akong Kuya Fan. Bibigyan kita ng ilang chicks na mapaglalaruan. Siguradong nainggit lang yan kasi nakita niyang malaki ang taya natin. Ngayon, alam na niya kung sino ang dapat sundan. Huli na, dahan-dahan akong umupo sa katabing mesa. Magsisimula na sanang mamigay ng baraha ang dealer. Nang biglang itinulak ni Lin Fan ang kanyang upuan. Bakit ka pa nagpapaka-inosente dyan?
Halika dito. Tawagin mo akong Kuya Fan. Bibigyan kita ng ilang chicks na mapaglalaroan. Inihagis niya ang isang chip at bumagsak ito sa mesa ko. Mabilis na lumapit ang manager ng kasino. Itinaas ko ang kamay ko para pigilan siya. Dahan-dahan kong itinulak ng daliri ko palayo ang chip. Lin Fan, alam mo ba kung bakit may carpet ang sahig ng kasino? Ano? Para hindi madulas. Para sakaling may matalo ng todo hanggang sa manlambot ang mga binti. Hindi gaanong masakit sa tuhod kapag lumuhad na siya. Biglang natahimik ang buong VIP hall. Agad na umasim ang mukha ni Lin Fan. Ang mga kaklase sa likuran niya, nakataas pa rin ang kanilang mga champagne para mag-celebrate. Dahan-daang gumagapang pababa ang bula sa gilid ng baso. Ginawang parang araw sa katanghalian ng mga crystal chandelier ang buong hall. Ang mga chips sa dulo ng aking mga daliri, nagniningning ng malamig na liwanag sa ilalim ng ilaw. Bigla na lang, narinig ko ang sunod-sunod na pagdaing mula sa kabilang mesa. Ang bundok ng chips sa harap ng 40 kaklase ko, ay mabilis na gumuho sa aming paningin. Talo na naman, galit na hinampos ng sports committee member ang mesa. Tiningnan ni Leo Royan ang natitirang 10 chips na lang sa tabi ko. Napatawa siya habang nakakapit sa braso ni Lin Fan. Ganito na lang, Fan. Samahan mo munang maglaro si Wu Chen. Magpatalo ka ng ilang chips sa kanya. Para naman makapaglaro pa siya ng mas matagal. Hindi na niya hinintay na pumayag ako. Basta na lang umupo si Lin Fan sa harapan ko. Anong gusto mong laruin? 21, yung simple lang. Sige, pero masyadong mabagal kung isa-isang round lang. All in na lang tayo agad. Itinulak ko paarap ang natitira kong 10 chips. Sige, sasabay ako, sabi ni Lin Fan. At itinulak din niya paarap ang mga chips niya. Bago kami opisyal na magsimula, sa gilid ng aking mga mata. Nakita kong pasimpleng inabutan ni Lin Fan ng card ang kamay ng dealer. Napangiti na lang ako at hindi umimik. Nagsimula ng mamigay ng baraha ang dealer. Tig-2 baraha bawat isa. Tinaob ni Lin Fan ang baraha niya. Ang unang baraha niya ay ang alas na spade. May sumili na halos hindi mahahalata ng ngiti sa labi ni Lin Fan. Halatang inaasahan na niya ang barahang iyon. Tiningnan niya ang kanyang pangalawang baraha, ang king na spade. Abot tenga ang kanyang ngiti. Naka 21 siya, dahil ang alas na spade ay pwedeng bilangin bilang 1 puntos. O pwede ring 11 puntos. Nakadepende sa manlalaro, kung ano ang pipiliin niya. Tiningnan ko ang 2 barahang nakataob sa harapan ko. Kalmado akong nagsalita, tinawanan naman ako ni Lin Fan. Humingi ako ng isa pang baraha, at binigyan ako ng dealer ng pangatlo. Hindi ko pa rin tinitingnan. Habang kumukuha ako ng baraha, hindi na napigilan ng mga tao sa paligid ang kanilang sarili. Napailing na lang si Lin Fan na natatawa. Baliw na ba ang isang to? 2 baraha agad ang kinuha. Hindi ba siya natatakot na mabust? Hindi ito tong-its. Anong gagawin mo sa ganyang karaming baraha? Nakatayo sa gilid ang manager. Pinagpapawisan din siya ng malamig para sa akin. Kumukuha pa ng baraha. Baliw na yata to. 3 baraha agad ang kinuha. Iminumungkahi kung bigyan niyo siya ng kopya ng mga patakaran ng larong 21. Hindi ko sila pinansin. Humingin ako kay Lin Fan. Sige na, ilabas mo na ang baraha mo. Idilat mo ang mga mata mo at tingnan mong mabuti. Siguradong panalo ako sa round na to. Ibinuklat ni Lin Fan ang mga baraha niya. Isang king of spades. Isang ace of spades. Sakto, 21 puntos. Siguradong panalo na si Lin Fan sa round na to. At natural blackjack pa, ang pinakamalakas. Ha ha ha. Tingnan mo ngayon, talo ka na ng walang-wala. Paglabas mo, wag na wag mong sasabihing kaklase ka namin, ha? Nakakahiya, nagkibit balikat lang ako. Ibinuklat ko ang mga baraha ko. 2, 2, 3. Kung susumayin, kaawa-awang 12 puntos lang. Pero natigilan ng lahat. Dahil ang 5 baraha sa kamay ko. Kahit na ito ang mga pinakamababang baraha.